ng batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang naglalakbay ang grupo sa loob ng dungeon, ang mga kriminal ay ginagampanan ang kanilang bahagi sa pagtatanggal ng mga halimaw habang sila ay umaatake. Sila ay natutuwa sa buong sitwasyon dahil ito ay nagpapahintulot sa kanila na gumamit ng dahas para sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Ang kanilang mga kakayahan ay nakakabilib subalit sa paraang sila ay ganoon ka-wild sa kanilang pagkilos, na para bang hindi na maipagkaiba kung sino ang dapat maging halimaw sa sitwasyong ito. May mga goblin na sumubok na umatake sa likuran niya, ngunit meron pa rin siyang lakas ng apoy na kinakailangan upang mapasama sa mga kategorya bilang isang halimaw sa kanyang sarili. Matapos tapusin ni Jinwoo ang kanyang bahagi sa pagpatay sa mga halimaw, pinupuri siya ni Song dahil tila mas naging malakas na siya kaysa sa dati, at mayroon pa siyang napakagandang dagger na di niya magagawang mabili noon. Ngumiti lamang si Jinwoo, ngunit sinabi ni Jia na hindi pa siya nasasaktan kahit isang beses mula nang pumasok siya sa dungeon, kaya't napagtanto nila na talagang marami nang nagbago sa kanya at ang kanyang aura ay puno ng kumpiyansa at kaginhawaan, ngunit hindi nakakakuha ng interes ang kasama nila sa kanyang pag-unlad tulad ng iba. Kaya't sinabi niya sa kanila na magmadali sila upang makapagpatuloy dahil tila mas madali ang dungeon kaysa sa kanilang inaasahan. Nagmungkahi siya na hatiin ang kanilang sarili sa 3 grupo upang masakop ang mas maraming lugar. Nagdudulot ito ng panganib, ngunit maaaring magbunsod din ito ng mas maagang pagtatapos ng raid at pinag-utos niya sa lahat na ipaalam agad sa kanya kung sakaling makakita sila ng kwarto ng boss dahil dadalhin niya ang mga bilanggo sa daang kanan. Hindi alam ni Jinwoo ang eksaktong dahilan, ngunit sa ilang paraan ay maaari niyang malalaman ang landas kung saan matatagpuan ang boss dahil hindi siya makakakuha ng mga antas sa pakikipaglaban sa mga goblin dito. Gusto niyang harapin ang boss ng dungeon kaya't nagmungkahi siya na dapat silang pumunta sa kaliwang daan, ang ibang grupo ay nagpasya na pumunta sa gitna, ngunit habang si Jinwoo ay aalis na doon ay nagtagpo ang kanyang mga mata kay Kang na nakapansin na may kakaiba sa kanya, ngunit iniwan niya ito muna at patuloy sa kanyang sariling landas. Si Kim at ang iba pang mga survivor ay hinarap ang mga goblin sa kanilang daan at tiwala siya sa kanyang kakayahan na talunin ang mga goblin sa antas na ito. Ang dungeon ay dapat na medyo madali kung inaakala ng association na mabuting ideya na dalhin si Jinwoo na itinuturing pa rin na pinakamahinang hunter sa mundo. Ngunit kung tutuusin, pareho lang naman iyon at iniisip nila sa huling pagkakataon at si Kim ay tumahimik saglit at matapos ng ilang pag-iisip, ipinahayag niyang mag-a-apologize siya kay Jinwoo para sa nangyari dati kapag sila'y magkasama ulit. Tumakas siya at iniwan si Jinwoo kahit na tinawag niya ang sarili niya bilang isang hunter at kasama si Kang, pinagmamasdan niya ang mga bilanggo na nag-e-enjoy sa pagpatay sa mga goblin at hindi niya maiwasang magalit na praktikal na parang sila'y nasa isang laro kahit ito'y dapat ay mahirap na gawain. Natapos nila ang mga goblin kaso nag-iikot pa rin sila upang magpatay ng kung anumang bagay, subalit pinigilan sila ni Kang upang itanong kung papatayin ba nila ang mga tao ng pareho ng kanilang ginawa sa mga goblin. Lahat sila ay sumagot na walang mali sa kanilang pagpatay sa mga tao ng diretso sa harap ng kanilang opisyal. Sa mga sandaling iyon ay naalala ni Kang ang isang pagpupulong na kanyang dinaluhan kasama ang isang lalaki bago siya pumunta sa misyon na ito. Sinabi ng lalaki na ang mga lalaki ay napunta sa kulungan dahil sa mga lubhang ilegal na bagay na kanilang ginawa sa kanyang anak na babae. Kaso sa huli ay siya'y nagpakamatay dahil sa trauma at ang kanyang asawa ay nagtapos rin sa isang mental na ospital matapos ang pangyayari. Pero para sa mga kriminal na lumaya sa ilang taon na para bang walang nangyari at ang mas masama pa, sila ay mayroon pa rin kanilang lisensya bilang mga hunter kaya maaari nilang bawasan ang kanilang mga sentensya sa pamamagitan ng pagsali sa ilang mga raid sa dungeon. Hindi patas na sila ay halos walang tunay na parusa para sa kanilang mga kasalanan, kaya't binuksan ng lalaki ang isang bag na dala niya at inalok si Kang ng 3 bilyon, kung siya ay handa na pumatay sa mga kriminal na iyon para sa kanya. Walang sino man ang makakaalam ng mga nangyari sa loob ng dungeon, kaya't hindi makakakuha ng problema si Kang sa paggawa nito at madali lang para sa kanya gawin ito. Pabalik sa kasalukuyan ay mayroon ng naisip na kwento si Kang at nagpasya na ipagbigay alam sa departamento na ang mga bilanggo ay nakaharap ng 100 na goblin. Samantala, si Kim at ang iba pang kasama niya ay papalapit na sa dulo ng kanilang daanan subalit nasaksihan nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Si Kang ay napatay na ang 2 bilanggo at hinawakan nito ang huling bilanggo sa leeg, na may layunin na i-torture ito ng husto sa utos ng matandang lalaki.
Bigla niyang napansin si Kim at ang ibang lalaki na sumusubaybay sa kanya na nangangahulugang ang daan na kanilang dinaanan ay konektado sa daan na ito. Ito ay nagbibigay sa kanya ng oras upang hanapin ang kwarto ng boss dahil malamang na ito ay nasa daanan na tinatahak ni Jinwoo. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at pinugutan ng ulo ang bilanggo sa isang atake, at saka naglakad patungo kay Kim at sa ibang lalaki upang tiyakin na walang mga saksi. Naalala ni Jinwoo na naroon si Kang nang siya ay kanyang ina-evaluate ng association sa ospital, ngunit umaasa siya na hindi pa siya nakikilala ni Kang at biglang narinig ni Jinwoo ang isang sigaw mula sa kabilang dako ng dungeon kaya nagmadali siyang pumunta kasama si Song at Jia. Ngunit nang makarating sila ay huli na ang lahat at doon ay patay na ang mga kriminal ngunit ngayon ay patay na rin si Junggo. Narinig nila ang agaw buhay na paghinga mula kay Kim na nagpapahiwatig na siya ay buhay pa. Kahit na siya ay may natirang kaunting buhay, hiniling ni Jinwoo kay Jia na agad itong pagalingin at sa sandaling simulan niya ang pagpagaling ay nakabalik siya sa kanyang kamalayan. Tumingin si Song sa mga sugat na nakamit niya at hindi ito kamukha ng mga ginagawa ng mahiwagang hayop. Tila galing ito sa isang patalim at tila may nag-iwas na pumatay sa kanya upang ang laban ay tumagal pa. Sa huling hininga na kaya pa niyang ilabas, sinabi ni Kim na walang silbi ang subukan na iligtas siya dahil kahit gaano kalakas ang hilang magic ni Jia, hindi na ito makakatulong sa kanyang paggaling bago siya sumuko sa kanyang mga sugat. Nawala sa kanyang kontrol si Jinwoo at sinabihan si Kim na hindi siya pwedeng mamatay dito. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang pamilya at para magpatuloy siyang mabuhay para sa kanila. Humingi ng paumanhin si Kim sa kanya bagamat hindi niya ito gusto na mangyari ng ganito, gusto niyang magawa ito ng tama ngunit ito na ang pinakamagandang maiaalok niya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagmimistulang walang buhay si Kim habang lumilisan ang huling ningas ng kanyang buhay, at si Jia naman ay nanlalamig dahil hindi niya ito na-save sa tamang oras subalit sa parehong sandali. Si Kang na nakatago sa bubong ay biglang lumukso pababa at sinubukan itong tusukin sa mukha. Napansin ito agad ni Jinwoo at nahawakan ang kamay nito bago nito siya mapatay subalit agad namang umurong si Kang upang magkaroon ng distansya sa pagitan nila. Nais niyang patayin ang healer sa team sa unang pagkakataon ngunit hindi niya inaasahan na may isa sa kanila na makakablock sa kanyang atake. Tinanong siya ni Song kung siya ba ang nasa likod ng lahat ng ito at hindi niya ito itinanggi. Gustong malaman sana ni Song ang lahat ng dahilan kung bakit mali ang kanyang ginawa subalit sa makikita mo ngayon ay wala nang pakisikang. Habang nagsasalita si Song, naisip niya ang isang magandang dahilan na magagamit niya upang ipaliwanag kung bakit namatay ang lahat. Sinimulang sabihin niya na ang mga bilanggo ay nagtatangkang tumakas kaya pinatay nila ang lahat ng iba at sa kanila siya sinaklolohan at syempre, hindi siya makakapili kundi ipagtatanggol ang sarili mula sa kanilang mga atake kaya sa huli siya lang ang nabuhay. Handa nang suntukin ni Jinwoo si Kang subalit pumagitna si Song at sinabi na siya na ang bahala dito dahil hindi pa naman daw alam ni Jinwoo na siya ang pangunahing tauhan. Kinuha niya ang espada ni Kim at hiniling kay Judy na gamitin ang physical enhancement magic sa kanya upang makasabay siya kay Kang. Bagamat isa siyang mage, mayroon pa rin siyang kakayahan sa espada bilang isang mandirigma at sa kanyang mga tangka, maaaring mababa ang depensa ni Kang kaya baka makatulong ang kanyang kasanayan. Napigilan niya ang unang hampas na binato ni Kang subalit hindi nakikita ni Kang ang saysay ng paglalaban ng espada, dahil hindi naman daw siya magiging magaling na B-rank na assassin tulad niya. Sandali niyang nasurpresa si Kang at nahuli ito sa kanyang hindi pag-iingat, pero hindi pa rin ito sapat upang matapos ang lahat dahil para lang siyang kinakantsawan ni Kang at pagkatapos ng isa pang maikling laban, nabulag si Song ngunit agad na sinuri ito ni Jia upang makapagpatuloy ito sa pakikipaglaban. Nakita ni Kang ang pakikialam ni Jia bilang nakakaabala kaya't sinubukan na sumugod sa kanya, ngunit ito ay nag-iiwan ng puwang upang maatake siya muli ni Song at kinailangan niyang aminin na si Song ay hindi madali kalaban pagdating sa pakikipaglaban ng espada, subalit ang katotohanan ay hindi siya talaga magiging kasing bilis ng isang assassin. Madalas tamaan si Song kaso nang si Jia ay sumubok na pagalingin siya, napagtanto niyang naubos na ang kanyang kapangyarihan bilang isang manggagamot at walang ibang pag-asa si Song na mabuhay, kaya't itinaas na ni Kang ang kanyang espada upang tapusin ito. Subalit may isa pang huling galaw si Song at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang mage upang sakupin si Kang sa mga apoy, sana'y nakabuo ito ng malubha subalit nagtagumpay si Kang na umiwas sa tamang oras. Mukhang wala nang pagpipilian si Song ngayon kahit na sa tingin nila ay ganon, at doon ay pumagitna si Jinwoo upang iligtas siya sa oras at di maintindihan ni Kang kung paano nahinto ni Jinwoo ang kanyang atake kanina kung siya ay may mahinang rank. Pati na rin si Song ay hindi sigurado kung ano ang dapat na gawin sa sitwasyon pero nagwakas sa salita si Kang na si Jinwoo ay malamang nagtatago ng kanyang mga kasanayan, walang paraan na maaari siyang maging isang huwad na ranker dahil sa tila alam niya ang mga iba rito at ang mga huwad na ranker ay hindi mag-iiwan ng mga saksi sa kanilang kapangyarihan kaya't ang tanging ibang posibilidad ay si Jinwoo ay dumaan sa isang double awakening.
Si Gia at Song ay parehong nasurpresa sa pagkaalam nito subalit iyon ay hindi nangangahulugang si Kang ay babagsak agad sa anumang sandali. Tinanong siya ni Jinwoo kung bakit niya ginawa ang pagpatay sa kasamahan nila kaya't sinabi ni Kang na binigyan siya ng pera upang pumatay sa kanila ng ama ng kanilang biktima. Bagamat iyon ay hindi ang tinatanong ni Jinwoo at hindi niya iniintindi ang mga kriminal kundi bakit niya pinatay si Kim na walang kasalanan. Maiintindihan niya sana kung ginawa niya ito para patahimikan sila. Pero maaari niya itong magawa ng walang pambubugbog kaya't marahil ginawa niya ito para sa kasiyahan ng paglalaro sa buhay ng ibang tao at kanyang itinuring na pinatay ang mga kriminal para sa kapakanan ng biktima na hindi rin totoo, marahil ginawa lamang niya ito upang tuparin ang kanyang pagnanasa na pumatay. Mukhang tama ang hinala ni Jinwoo habang nilantad ni Kang ang kanyang tunay na intensyon matapos nabigyan siya ng matanda ng malaking pera para sa trabahong ito. At sinabi ni Kang na mali ang ideya tungkol sa kanya at siya ay isang bihasang B-rank hunter na tumanggap ng maraming alok mula sa mga makapangyarihang guild, na siya ay nagpasya na magtrabaho sa Hunter Association para sa mas mababang sahod na kanilang inaalok kumpara sa iba. Ang dahilan ay simple, mas masaya para sa kanya na pumatay ng mga tao kaysa sa mga mahiwagang hayop at doon ay sumugod siya kay Jinwoo na tiwala siya na kaya niyang talunin ito, dahil mayroon ng limitasyon ang kaya gawin ng isang S-rank kahit na sila ay reawaken. Patuloy nilang pinaglalaban ang kanilang laban na may bilis na halos hindi na makikita ni Song at habang ang dalawa ay naglalaban ng isa pang pagkakataon at nararamdaman nila na sila ay may kumpletong bilis sa isa't isa. Subalit sa palagay ni Kang siya ang may mataas na karanasan sa pakikipaglaban sa mga mataas na rank na mga hunter kaysa kay Jinwoo, subalit sa kanilang paghiwalay mula sa isa't isa nagkaroon ng abiso si Jinwoo mula sa system na sinasabi sa kanya na siya ay dapat pumatay kay Kang sa lahat ng paraan. Hindi naiintindihan ni Kang ang tinutukoy ni Jinwoo kaso nararamdaman niya na nauubos na ang kanyang tsansa sa sandaling nag-umpisa ng gumalaw ang mga paa nito, lumalapit si Jinwoo at siya ay kumikilos pa ng mas mabilis kaysa sa dati. Kaya't doon ay napag-iwanan na si Kang at siya'y tinamaan ng saksak at gumana ang mga espesyal na epekto ng dagger kaya't si Kang ngayon ay nagkaroon ng lubhang sakit, ngunit hindi ito huminto sa kanyang pakikipaglaban kay Jinwoo at ibinunyag ang kanyang sariling espesyal na kakayahan. Sa isang saglit, siya ay biglang nawala sa eksena at walang malay si Jinwoo at walang ideya kung saan siya naroon, doon ay biglang inatake ni Kang na nagsasabi na ang kanyang abilidad sa pagtago ay nagpapahintulot sa kanya na itago ang lahat tungkol sa kanya mula sa paningin niya, sa mga tunog na ginagawa niya at maging ang kanyang amoy kaya't ngayon walang paraan para kay Jinwoo na malaman kung saan manggagaling ang mga atake. Walang nakakaalam na mayroon siyang kakayahang ito at iyon ay dahil wala pang sino man na kanyang ginamitan ng ganitong kakayahan ang nabuhay upang ikwento ang kwento. Ngayong tinamaan na niya si Jinwoo sa kanyang binti, hindi na ito magiging masyadong mabilis gumalaw at bagaman nais ni Gia na tulungan siya subalit masyadong malakas si Kang para sa kanya na magawa ang anuman laban dito. Tinutuya at tinanong ni Kang si Jinwoo kung akala ba niya ay maiiwasan niya ang susunod na atake niya sa sugatang binti, ngunit sapat na ang pagtatapos ng chismis ni Kang kaya't ginamit niya ang ganap na gantimpala ng system at bumangon upang harapin ito muli. Ngayon ay maingat na si Kang laban kay Jinwoo dahil wala siyang ideya na kayang pagalingin ang sarili nito subalit sa paraan kung paano tinitingnan siya ni Jinwoo, maaari niyang maramdaman na hindi ito ang unang pagkakataon na pumatay siya sa loob ng dungeon. Wala nang saysay ang mga batas kaya't ang tanging mahalaga ay ang maging pinakamalakas roon, ipinakita niya muli ang kanyang abilidad sa pagtago upang sumalakay pero ngayong oras na ito, nararamdaman ni Jinwoo ang lahat ng kanyang mga atake at maaring maramdaman niya ang walang dugo na nagmumula kay Kang at nang magkaroon ng pagkakataon, ginamit niya ang kanyang abilidad na nakakatakot upang takutin si Kang na pababain ang kanyang pag-iingat sa puntong sinaksak siya sa dibdib. Bagamat natalo siya, hindi siya lubos na nagalit dahil ganyan talaga ang buhay kaso bago siya mamatay, nais niyang malaman kung ano si Jinwoo dahil hindi pa siya nakipaglaban sa kasing lakas at bihasang tulad niya. Sinabi lamang ni Jinwoo na siya ay isang hunter na maaaring lumakas sa bawat laban, kumalma si Kang sa kaalaman na siya ay natalo ng isang katulad ni Jinwoo subalit binalaan niya ito na habang siya ay lumalakas, mas lalayo siya sa mundo. Opisyal nang namatay si Kang pero hindi mapagkailan ni Jinwoo na talagang lumakas siya ngunit sa kasalukuyan, nararamdaman niya na mayroong bagay sa loob niya na nagugunaw at pinasalamatan siya ni Gia at Song sa pagligtas sa kanila, pero sinabihan lamang sila ni Jinwoo na mag-ingat sa labas ng dungeon habang siya ay maglilinis dito mag-isa. Makalipas ang 3 oras, ang kaso ay isinara na matapos na makonfirm na ito ay isang lehitimong kaso ng self-defense. Pagkatapos nito ay nakita natin si Jinwoo sa parke kasama si Gia kung saan inilabas niya ang magic stone na ibinigay sa kanya ni Jinwoo sa double dungeon, at tinanong kung natatandaan pa niya ang pangako na kanyang ibinigay dito. Subalit dito muna matatapos ang recap natin, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.